Paano kung may isang tagong pintuan sa langit na minsan lang nabubuksan sa buong buhay? Sa darating na Abril 30, tahimik na bubuksan ng universo ang isang makapangyarihang portal at para sa piling iilan, ito ang simula ng yaman na hindi mapipigilan. Hindi dahil sa tsamba, kundi dahil ito'y isinulat ng tadhana. Habang ang mundo'y patuloy sa pag-ikot, ang mga bituin ay naghahanda ng isang pambihirang pangyayari. Para sa 4 na natatanging zodiac signs, magbabago ang lahat. At mabilis itong mangyayari. Kung matagal ka nang naghihintay, nahihirapan, o nananalangin para sa isang malaking pagbabago, ito na ang iyong sandali. Ang tanong, handa ka na bang tumawid sa portal? Ang Abril 30, 2025 ay hindi lang basta isang petsa. Ito ay isang cosmic turning point. Sa makapangyarihang araw na ito, ang universo ay magkakaisa upang buksan ang isang bihirang energy portal. Isang daanang may taglay na enerhiya ng kasaganahan, pagyaman, at lakas ng manifestasyon na hindi pa nararanasan noon. Pero hindi ito para sa lahat. Tanging ang mga kaluluwang naka-align sa enerhiya ng universo ang tunay na makatatanggap ng mga biyayang ito. Sa video na ito, susuriin natin ang emosyonal, espiritual, at astrologikal na puwersang nasa likod ng portal na ito at ihahayag ang 4 na zodiac signs na itinakdang makaranas ng mabilis at matinding pagbabago sa kayamanan. Hindi ito tsamba. Ito ay karma na nagtatagpo sa kahandaan. Kapalaran na humaharap sa tamang oras ng langit. Kahit naniniwala ka man sa tadhana, sa manifestasyon, o naghahanap ka lang ng senyales para magpatuloy, ang mensaheng ito ay maaaring tuluyang baguhin ang iyong landas. Mahina mang ibinubulong ito ng universo para sa ilan. Malakas itong isinisigaw para sa iba. Ito na ang iyong panahon. Manatili ka dahil ibubunyag namin ang mga zodiac signs at ang mga kwento sa likod ng bihirang kaganapang ito sa kalawakan. Ano ang portal na ito? Ang salitang portal ay maaaring tunog mahiwaga, parang galing sa ibang mundo. Pero sa wika ng universo, ang portal ay isang enerhiyang daanan, isang bihirang pagbubukas ng kosmikong pinto kung saan ang ilang mga vibrasyon ay mas lalong pinapalakas. Hindi madalas dumating ang mga sandaling ito, pero kapag dumating, lumilikha sila ng tulay sa pagitan ng nakikita at di nakikita, ng pisikal at espiritual, ng panaginip at realidad. Sa Abril 30, magbubukas ang ganitong portal. Hindi mo ito makikita gamit ang iyong mga mata, pero mararamdaman mo ito. Isang banayad na panawagan mula sa loob, isang pagbabago sa damdamin, isang pagnanasa na kumilos, lumikha, o tuluyang lumaya. Ito ang sandali kung kailan ang banal na tiyempo ay sumasabay sa iyong personal na kahandaan. Ang mga enerhiya ng pagpapalawak, kasaganahan, at pagbabalik ng karmang mabuti ay bubuhos sa buhay ng mga taong nakikiayon sa enerhiyang ito. Ang dahilan kung bakit napakabisa ng portal na ito ay dahil pinagsasama nito ang maraming makapangyarihang puwersa sa kalawakan, ang impluwensya ni Jupiter, ang planeta ng kasaganaan, ang biyaya ni Venus, diyosa ng atraksyon at yaman, at ang mapangbagong hatak ni Pluto, pagkabuhay muli at matinding pagbabago. Kapag ang mga planetang ito ay magka-align kasabay ng isang makapangyarihang yugto ng buwan, nagsisilbi silang parang mga cosmic amplifier. Pinalalakas nila ang mga hangarin at intensyon ng mga taong energetically aligned. Pero hindi lahat ay makakaraan sa pintuang ito. Tanging ang mga kaluluwang nagsumikap sa loob na natiling tapat sa kanilang landas at patuloy na naniwala sa kabila ng mga pagkaantala ang makadarama ng buong kapangyarihan nito. Para itong tagong pintuan na nabubuksan lamang kapag handa na ang iyong puso. Ngayong Abril 30, hindi lang basta portal ang bubuksan ng universo, ito ay isang pagkakataong baguhin mo ang iyong kapalaran pagdating sa yaman. At para sa 4 na particular na zodiac signs, ang portal na ito ay magdadala ng pagbabago na babago sa kanilang buong buhay. Bakit espesyal ang Abril 30? Ang Abril 30, 2025 ay hindi lang basta isang araw.
Ito ay isang espiritual na sangandaan kung saan ang mga celestial na katawan ay bumubuo ng bihirang mga alignments na nagpapakawala ng mga high-frequency na alon ng enerhiya na humahaplos sa buhay ng mga taong nakikiayon dito. Ang araw na ito ay may dalang pinagsama-samang lakas nina Jupiter, Venus, at Pluto. Lahat nasa posisyong nagpapalakas ng yaman, swerte, at mabilis na pagbabago. Tingnan natin ito ng mas malalim. Si Jupiter, ang planeta ng kasaganaan at pagpapalawak, ay magiging nasa isang makapangyarihang aspeto kasama si Venus, ang planeta ng kagandahan, luho, at pinansyal na mga biyaya. Kapag ang dalawang higanteng kosmiko na ito ay nagsanib, lumilikha sila ng isang hindi mapipigilang hatak patungo sa yaman at gantimpala. Pero hindi lang ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa enerhiyang kabayaran. Ang mga taong tahimik na nagtrabaho, tumibay sa gitna ng sakit, at patuloy na lumakad sa dilim ay maaaring sa wakas ay tumanggap ng kanilang pinakahihintay na biyaya. Kasabay nito si Pluto, ang planeta ng matinding pagbabagong anyo at tagong kapangyarihan, ay kumikilos sa kailaliman ng zodiac. Ang kanyang enerhiya ay matindi, ngunit lubos na nagpapadalisay. Sa Abril 30, tinutulungan ka nitong bitawan ang mga luma at limitadong paniniwala tungkol sa kakulangan at kahirapan upang makalikha ng puwang para sa biglaang pagbabago at mga biyayang hindi inaasahan. Mas makapangyarihan pa. Ang buwan ay nasa gitna ng dalawang makapangyarihang yugto. Lumilikha ng emosyonal na agos na nagdadala ng panaginip mula sa isipan patungong realidad. Kung ikaw ay matagal nang nagtatakda ng intensyon, nananalangin para sa kaliwanagan, o humihiling ng pagbabago, ang sandaling ito ay parang isang selyo mula sa kalawakan na nagsasabing, "Oo, panahon mo na." Pero may mas malalim pang aspeto. Energetically, ang Abril 30 ay itinuturing ng maraming espiritual na astrologer bilang isang mirror day. Isang panahon kung saan ang iyong paniniwala ay agad na naipapakita sa iyong realidad. Isa itong portal ng mabilis na manifestasyon, karmik na gantimpala, at biyaya mula sa langit. Pero para lamang ito sa mga bukas, handa, at may tapang na tumanggap. At mula sa 12 zodiac signs, 4 ang perpektong nakaposisyon upang saluhin ang alon ng kosmikong lakas na ito, at sumakay diretso, patungo sa yaman, tagumpay, at pagkakaayon. Taurus, ang tahimik na tagapagtayo na sa wakas ay oras na. Para kumita, ang Taurus ay ang simbolo ng tahimik na lakas. Habang ang iba ay abala sa paghabol sa mga uso o nais agad magningning, ang Taurus ay nananatiling nakaugat sa lupa, matiyagang bumubuo, dahan-dahan, nang walang inaasahang papuri. Ngunit sa likod ng kanyang payapang anyo ay isang kaluluwang matagal nang umaasam ng matinding pagbabago. Sa loob ng maraming taon, nagtaya na si Taurus. Isinakripisyo ang kaginhawaan, hindi pinansin ang mga sagabal, at nagtanim ng mga binhi na hindi napansin ng iba. At ngayon, habang papalapit ang Abril 30, handa na ang universo na gantimpalaan ang tahimik na pagtitiyaga na yon. Para kay Taurus, ang portal na ito ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagkilala. Ito ay tungkol sa wakas ay mapansin. Para sa mga pagsisikap na hindi kailanman pinapurihan. Para sa katapatan na binabaliwala. Para sa mga pangarap na itinatago sa pusong masyadong mapagpakumbaba upang isigaw. Habang si Venus, ang ruling planet ni Taurus, ay naka-align kay Jupiter, ang planeta ng swerte at paglawak, si Taurus ay papasok sa isang kosmikong spotlight. Hindi ito aksidente, ito ay tamang pagkaka-align. Ang pag-angat sa pinansyal ni Taurus ay maaaring magmula sa matagal ng investment, real estate, o kahit isang malikhaing ideya na matagal nang nakatago sa likod. Bigla, may mapapansin. Darating ang tamang pagkakataon. Ang pintuang matagal nang sarado ay bubukas ng malawak at narito ang mahiwagang bahagi. Hindi kailangang habulin ni Taurus ang mga biyaya. Kusang darating ang mga ito. Bakit? Dahil nagawa na nila ang panloob na gawain. Nanatili silang tapat kahit parang walang saysay.
Naniwala sila sa sarili nila kahit ang mundo ay nagduda. Ang portal sa Abril 30 ay pinapagana ang ikalawang bahay ni Taurus, ang bahay ng pera at halaga. Isa itong kumpletong shift ng enerhiya, hindi lang pera ang darating, kundi kumpiyansa. Mararamdaman nila ito sa kanilang buong pagkatao. Isang pakiramdam na sa wakas, ang buhay ay umaagos na pabor sa kanila. At marahil, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi na kailangang ipaliwanag ni Taurus ang sarili, ipagtanggol ang kanyang landas, o patunayan ang kanyang halaga. Dahil ipapakita na ng universo sa lahat ang matagal nang alam ni Taurus, na ang mga tahimik na tagapagtayo, sila ang tumatanggap ng pinakamalalakas na biyaya kapag dumating na ang tamang oras ng langit. Libra, ang tagapagpanatili ng balanse na sa wakas ay pinili para sa pag-apaw ng biyaya. Si Libra ay palaging naging tagapamayapa, ang kaluluwang nagdadala ng balanse, nagpapagaling at muling nagbibigay ng kagandahan saan man sila magpunta. Ngunit ang hindi nakikita ng karamihan ay ang panloob na laban na hinaharap ni Libra. Ang pagnanais na mapansin, ang bigat ng pananatiling mahinahon habang tahimik na nagtatanong kung kailan ba matutupad ang kanilang mga pangarap. Paulit-ulit silang nagbibigay, nagmamahal nang walang hinihingi, at tahimik na umaasa. Pero ngayon, may malaking pagbabagong nagaganap sa universo. Sa Abril 30, magbubukas ang isang portal, at sa wakas, si Libra ay pinipili. Hindi dahil sa kung ano ang kanilang nagawa para sa iba, kundi dahil sa kung sino talaga sila sa kaibuturan. Ang energy portal na ito ay perpektong naka-align sa espiritual na paglago at pinansyal na oportunidad ni Libra. Si Jupiter, ang planeta ng mga biyaya, ay bubuo ng isang banal na trini kay Venus, ang ruling planet ni Libra. Hindi ito basta pagkakaton. Ang sandaling ito ay matagal nang isinulat sa mga bituin. Para kay Libra, ang pera ay maaaring hindi laging malayang dumadaloy. Madalas nilang iniisip kung kailangan ba nilang isuko ang sariling kasaganaan para lamang mapasaya ang iba. Pero hindi sa pagkakataong ito. Sa pagkakataong ito, gusto ng unibersong magbuhos para kay Libra. Asahan ang hindi inaasahang pera mula sa mga partnership, kontrata o malikhaing kolaborasyon. Bayad na matagal nang naantala. Isang business idea na biglang sumabog. Isang partner na sumusuporta sa kanilang mga pangarap, pinansyal at emosyonal. At marahil ang pinakamahalaga, makakaramdam si Libra ng isang malalim na pahintulot mula sa kanilang sarili, na tumanggap ng walang guilt, na magtagumpay ng walang paghingi ng tawad. Ito ay karmic return para sa lahat ng panahong pinili ni Libra ang kapayapaan kaysa kayabangan, kabaitan kaysa kapangyarihan, at pagmamahal kaysa ego. Ang Abril 30 ay ina-activate din ang ikapitong bahay ni Libra, ang bahay ng mga relasyon. Ibig sabihin, maaaring magmula sa ibang tao ang mga pinansyal na oportunidad, bagong koneksyon, pagbabalik ng mga dating kaibigan, o maging romantikong partner na naka-align sa parehong layunin. Mas bukas si Libra sa koneksyon, mas mabilis darating ang kasaganaan. Ngunit hindi na ito tungkol sa paghahanap ng kumpirmasyon mula sa iba. Hindi na kailangang humingi si Libra ng pag-apruba mula sa mundo. Ang kailangan lang ay ang pagtitiwala sa mahinang tinig sa loob na nagsasabing, karapat-dapat ka, noon pa man. Sa pagbukas ng portal si Libra ay hindi lang papasok sa yaman, kundi sa marikit at makapangyarihang espasyo ng pagiging ganap na nakita at sinuportahan. Tapos na ang panahon ng sobra-sobrang pagbibigay. At nagsisimula na ang panahon ng pag-apaw ng biyaya. Sagittarius, ang pangarapin na sa wakas ay tumama sa tumpak na landas. Si Sagittarius ay palaging isang tagahanap ng katotohanan, pakikipagsapalaran, kahulugan at kalayaan. Palagi silang sumusunod sa abot tanaw, may mga matang naglalagablab ng pag-asa at pusong tumatangging makontento. Ngunit sa likod ng ngiti ng manlalakbay ay isang espiritong matagal nang sinusubok. Ang mga nakaraang taon ay hindi naging madali para kay Sagittarius. Mga planong naudlot, mga layuning na hadlangan, pananampalatayang nayanig,
Paulit-ulit nilang tinanong ang sarili, nasa tamang landas pa ba ako? Ang hindi alam ni Sagittarius, bawat liko ay bahagi ng banal na mapa. At sa Abril 30, ihahayag ng universo ang tunay na destinasyon. Ang energetic portal na ito ay bubukas direkta sa lugar ni Sagittarius ng pagpapalawak at manifestasyon. Sa Jupiter, ang ruling planet ni Sagittarius bilang isa sa mga pangunahing puwersa sa likod ng portal na ito, napakabisa ng enerhiya. Para bang binubulong ng mga bituin, hindi ka nawawala, inaayos ka lang. Para kay Sagittarius, ang kayamanan ay hindi darating sa pangkaraniwang paraan. Maaari itong magmula sa isang passion project na bigla na lang sumikat. Isang online course, podcast, spiritual practice, o digital business na makarating sa pandaigdigang audience. Ang kanilang mga ideya, na dati masyadong malawak para maunawaan ng iba, ay sa wakas ay makakahanap ng tamang tagapakinig. At kapag nangyari iyon, susunod na ang pera. Ang Abril 30 ay ina-activate rin ng ikasiyam na bahay ni Sagittarius, ang bahay ng mas mataas na karunungan at mga oportunidad mula sa malayo. Asahan ng global connections, international collaborations, o kahit mga breakthrough na may kinalaman sa paglalakbay. Ang pangarap na makalikha ng isang bagay na may kabuluhan, hindi lang para sa pera kundi para sa epekto, ay hindi na imahinasyon lang. Malapit na itong magkatotoo, pero may isang kondisyon. Kailangang manatiling bukas si Sagittarius. Bukas sa mga senyales. Bukas sa mga di inaasahang oportunidad. Bukas sa biglaang pagbabago na maaaring hindi lohikal, pero tama sa pakiramdam. Habang mas pinagkakatiwalaan nila ang kanilang intuition at yakapin ang kanilang tapang, mas mabilis na darating ang kasaganaan. Ang portal na ito ay isang banal na oo sa bisyong matagal na nilang kinikimkim, kahit hindi ito nakita o pinaniwalaan ng iba. At ito ang katotohanan, hindi kailanman inilaan si Sagittarius para sumunod lang sa mga patakaran. Sila ay isinilang upang baguhin ang mga ito gamit ang liwanag, upang mamuno gamit ang pananaw, at upang maging inspirasyon sa pamamagitan ng kanilang paglalakbay. Ngayon, hindi lang tagumpay ang iniaalok ng universo kay Sagittarius, kundi ang entablado, ang spotlight, at ang lahat ng kailangan upang sa wakas ay maipamalas ang kanilang kadakilaan. Hindi ito gantimpala para sa pagiging maliit. Ito ay pagdiriwang ng malawak at matapang na pangarap. Aquarius, ang bisyonaryong nakatakdang magtakda ng bagong panuntunan. Si Aquarius ay hindi kailanman naging bahagi ng karaniwan. At hindi talaga sila nilikhang ganoon. Naiiba ang kanilang pananaw sa mundo. Nararamdaman nila ang mga enerhiyang hindi kayang ipaliwanag ng iba. At hinahabol nila ang mga pangarap na madalas ay itinuturing na masyadong malaki, masyadong matapang, o masyadong baliw para maintindihan ng lipunan. Ngunit hindi sila tumitigil, tahimik, matapang, walang paghingi ng tawad. At ngayon, ang mundo ay sa wakas ay humahabol sa kanila. Sa Abril 30, magbubukas ang portal ng kayamanan at si Aquarius ay isa sa iilang zodiac signs na lubos na naka-align sa dalas nito. Bakit? Dahil hindi ito tungkol sa paghabol sa pera. Ito ay tungkol sa pag-akit ng kayamanan sa pamamagitan ng pagiging tunay sa sarili. At walang mas mahusay sa bagay na iyan kaysa kay Aquarius. Ang shift ng enerhiya na ito ay pinapagana ng impluwensya ni Pluto, ang planeta ng malalim na pagbabagong anyo na kasalukuyang nasa Aquarius. Hindi ito simpleng transit, isa itong revolusyon. Si Aquarius ay hindi lang inaanyayahang tumanggap ng kayamanan. Sila ay pinipili upang pangunahan ng isang bagong panahon ng kasaganaan na pinagsasama ang inobasyon, layunin, at epekto. Para kay Aquarius, maaaring dumating ang pera sa di-tradisyonal na paraan. Isang ideyang teknolohikal na biglang lumago. Isang spiritual brand na naging viral. Isang maliit ngunit tapat na audience na nakakahanap ng lakas sa kanilang katotohanan. O kahit sa crypto, digital platforms at mga futuristic na industriya na tahimik nilang pinag-aaralan. Palagi nilang naramdaman na sila'y nauuna sa kanilang panahon.
Ngunit ngayon, ang panahon na mismo ang lumalapit sa kanila. Ina-activate ng portal sa Abril, 30 ang ikalawa at ikalabing isang bahay ni Aquarius, ang bahay ng pera at kolektibong impluwensya. Ibig sabihin, hindi lang lalaki ang personal na yaman, kundi pati ang kanilang kakayahang magbigay inspirasyon at mamuno para sa iba sa pamamagitan ng kanilang paglalakbay. Ang tanging dapat bantayan ni Aquarius, pagdududa sa sarili. Dahil kahit na mukhang kumpiyansa sila sa labas, ang kanilang puso ay tahimik na nagdadala ng mga alaala ng pagtanggi, hindi pagkaunawa at pag-iisa. Ngunit ngayon, ibang mensahe na ang ipinapadala ng universo. Hindi ka sobra, hindi ka maaga. Ikaw ang eksaktong kailangan ng mundo. Ang portal na ito ay sandali ni Aquarius para lumantad, magsalita at tumanggap. Hindi para sa ego, kundi para sa layunin. At sa bawat matapang na hakbang na kanilang gagawin, ang universo ay tutugon ng may kasaganaan. Dahil ang kayamanang ito ay hindi gantimpala. Ito ay isang revolusyon. At si Aquarius ang nangunguna rito. Paano makikiayon sa enerhiyang ito ang Abril 30 ay hindi lang basta isang petsa. Ito ay isang pintuan. Ngunit narito ang katotohanan. Kahit hindi kabilang ang iyong zodiac sign sa apat na nabanggit, ang portal na ito ay bukas pa rin. Para sa sino mang handang salubungin ito ng may paniniwala, malinaw na layunin at espiritual na kahandaan. Ang enerhiya sa araw na ito ay makapangyarihan, dalisay, at mabilis. Hindi ito tumutugon sa lohika, tumutugon ito sa pananampalataya. Upang makaugnay sa enerhiyang ito, kailangan mo munang patahimikin ang ingay ng pagdududa at muling kumonekta sa iyong panloob na kaalaman. Nagsasalita na ang universo. Ang tanong, nakikinig ka ba? Magsimula sa katahimikan. Sa umaga ng Abril 30, gumising ng maaga. Sindihan ang isang puting kandila. Umupo sa katahimikan kahit ilang minuto lang at itanong sa universo. Ipakita mo sa akin kung ano ang kailangan kong matanggap. Pagkatapos, isulat kung ano man ang dumating sa isipan mo. Huwag husgahan. Huwag suriin. Magtiwala lang. Ngayon din ang tamang panahon upang gamitin ang mga makapangyarihang kasangkapan ng pagkakaayon. Afirmasyon? Ulitin ang mga katagang gaya ng handa na akong tumanggap o ang kasaganaan ay dumadaloy sa akin mula sa lahat ng direksyon. Paglalarawan, visualization. Isipin ang iyong ideal na buhay sa pananalapi ng detalyado. Saan ka nakatira? Ano ang iyong suot? Sino ang natutulungan mo? Mga kristal. Ang citrine, pyrite, at green aventurine ay kilala sa pag-akit ng kasaganaan. Pasasalamat. Banggitin o isulat ang 3 bagay na pinasasalamatan mo na sa ngayon. Ang pasasalamat ay nagbubukas ng mas malawak na pinto. At marahil ang pinakamahalaga, kumilos ayon sa inspirasyon. Kahit ito man ay pag-apply sa bagong trabaho, paglulunsad ng proyekto, pakikipag-ugnayan sa isang tao, o ang wakas na pagsabi ng oo sa isang bagay na kinatatakutan mo, gawin mo. Ang pagkilos ang paboritong wika ng universo. Tandaan, ang mga portal ay hindi tumutugon sa pagiging perpekto. Tumutugon sila sa presensya. Kaya bitawan ang pressure na maging handa at maging bukas na lamang. Dahil sa oras na sabihan mo ang universo ng oo, ang universo ay darating ng may libu-libong oo bilang tugon. Konklusyon. Habang papalapit ang huling oras ng Abril 30, may isang bagay na hindi nakikita, ngunit makapangyarihan ang unti-unting gumagalaw sa kalawakan. Hindi ito maingay. Hindi nito hinahanap ang iyong pansin. Pero kung ikaw ay tatahimik, mararamdaman mo ito. Tulad ng banayad na ugong ng tadhana na tinatawag ang iyong pangalan. Para kina Taurus, Libra, Sagittarius at Aquarius. Ang portal na ito ay nilikha para sa inyo. Ito ang inyong banal na sandali. Ngunit kahit hindi kabilang ang iyong zodiac sign sa listahan, huwag mong isipin na ikaw ay nakalimutan. Hindi nagtatangi ang universo. Ito ay nag-aayos ng tamang tiyempo. At ang pagkakaayon ay dumarating sa mga taong gising at handang tumanggap. Ang portal na ito ay hindi lamang tungkol sa pera.
Ito ay tungkol sa pagiging ikaw na karapat-dapat sa pag-apaw ng biyaya. Ang maging isang taong naniniwalang karapat-dapat siyang tumanggap. Ang magtiwala na ang mga pagsubok ng nakaraan ay hindi kaparusahan kundi paghahanda. Ang makaalam na hindi kailanman nagkakamali ang universo. Hindi ka nahuli. Nasa tamang oras ka. Ang Abril 30 ay higit pa sa isang araw. Isa itong espiritual na tatak sa iyong personal na timeline. Isang paalala na ang mga himala ay hindi lang basta nangyayari. Sila'y nililikha sa mga sandaling tulad nito ng mga pusong bukas at mga kamay na handang tumanggap. Kaya sindihan mo ang iyong kandila. Sabihin ang iyong mga afirmasyon. Isipin na tapos na ang lahat ng iyong minimithi. At higit sa lahat, kumilos na parang sa iyo na ito. Dahil ang totoo, kapag bumukas ang portal na ito, wala nang babalik sa dati. Hindi mo kailangang pilitin. Kailangan mo lang dumaloy kasama nito. Hayaan mong gabayan ka ng mga bituin. Hayaan mong hilahin ka ng enerhiya. Hayaan mong baguhin ka ng portal na ito. At tandaan, kapag pinili kang pagpalain ng universo, gagawin nito iyon sa paraang walang sinuman ang kayang hadlangan, ipagpaliban o itanggi. Ang Abril 30 ay para sa'yo. Ang tanging tanong na natitira, handa ka na bang tumawid?